ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Welcome to P-Pop Live. Yes, it's Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes, here in Mary Help of Christians Parish. By the way, kahapon po ay 40th anniversary ng Mary Help as a Shrine. Yeah. Katatapos lang natin yung 50th, yung founding anniversary. Ngayon naman, kahapon naman is the 40th. Okay. Pero may coming That's soon. fine. That's May coming fine. soon tayo sa December. Abangan nyo yan. Yes. Okay. What's for the announcement? Yan, very nice. As usual, gusto natin pag-usapan muna yung ating title, no? Yung PubMat natin. Oh, ano? Ay, naririnig mo ba ako? In English, I hear you. yan. Do you hear me? Loud and clear. Yes, loud and clear. Tanungin natin kung yung kausap mo ba senior? Baka ibang pagkakarinig Medyo yan yung kailangan natin pag-usapan. I hear you, pero tama ba ang pagkakarinig ko? O Ano? medyo baliktad? Oo. Minsan, tama naman pagkakarinig, pero iba yung kanyang naiisip. Kasi one word has a lot of meaning. Yes. And pwede rin na yung sinasabi niya, hindi niya gustong pakinggan, kaya ayaw niyang pakinggan. Mas pala yung sinasabi, naririnig mo naman, kaya lang, hindi mo naintindihan. Bakit kaya? Alamin natin, Okay, okay? so this is taken from chapter 4, Love in Marriage. And yung ating pag-uusapan, it's about dialogue. Yes. Yan, timely. Correct. Because we have added in our pre-Cana and post-Cana a dialogue workshop. Yes. Yan, naku, dapat i-avail yan ng mga mag-asawa. Correct. Yung ating post-Cana dialogue, yan ang ginagamit natin or the invited are couples kahit hindi dito na kumuha ng marriage preparation seminar. Yes. That is open to every couple. Wow. Once a month namin yan binibigay. Yan. Yan. Abangan nyo ang announcement namin on September 19. Amen. Akala ko closing na tayo Sorry. Naalala ko lang kasi yung dialogue Yeah. Mamaya ulitin natin yan. Alam nyo, yung sinabi ni Junette chapter for love in marriage, kahit po sinabing love in marriage, yung topic po natin talagang sakop yung buong pamilya. And this is also a dialogue sa mga bata, sa mga so it can cover everything. Even for friends. Yeah, even for friends. Kasi yan po communicate. In a relationship. Yeah, It's relationship. important. Mga relationship ng mga tao. Okay, Yes. so let's read in paragraph 136. Dialogue is essential for experiencing, expressing, and fostering love in marriage and family life. Yet it can only be the fruit of a long and demanding apprenticeship. Men and women, young people, adults, communicate differently. They speak different language and they act in different ways. Our way of asking and responding to questions, the tone we use, our timing, and any number of other factors condition how well we communicate.
we need to develop certain attitudes that express love and encourage authentic dialogue. Sabi niya, it is the fruit of a long and demanding apprenticeship. That means it is a skill that needs to be developed, practice. Yan. And habang ginagawa natin yon, we need to have a certain attitude. Ang pinaka-importante na nakikita ko yung talagang be interested in the message that your partner is telling you. Yan, tama. Active listening. Correct. At saka yung nabanggit ni June na sabi nga, kailangan ng practice, di ba? Sa bata, pag nakikita po niya kung paano mag-usap yung magulang, nadadala po niya yan. No? Kaya kung kunyari, yung magulang panay ang mura, o kaya panay ang, ewan ko, ganun din siya paglaki niya. Nadadala. So, dapat careful tayo doon. Kaya hindi sayang yung pag-practice natin mag-asawa, tapos may mga anak tayo maliit, sila yung natututo rin. Yan, And okay. then, sabi natin yung attitude or mindset. Dapat, pag kayo ay nag-uusap, yung selflessness nandyan. Ano ibig sabihin nun? Selfless, that means ang focus ng aking attention is on my partner, yung kausap ko. Hindi yung sa akin, kung ano yung agenda ko or yung interest ko ang aking ipipilit. But what I am interested in is ano ang kailangan niya? Okay. Ano ang need niya? Yes. At saka, meron din sinabi dito na expect natin na magkakaiba ang pamamaraan kung paano sa magsalita at paano intindihin. Sabi dito, men and women, magkaiba yon. Matanda, bata, magkaiba din. Kaya, we communicate differently. Pero kung alam natin, tulad ngayon, sinabi dito, alam natin, ay, ganun pala. So, may awareness tayo. Di ba? Aware tayo. Ayan. Sige, Okay. ayan na. So, punta tayo sa paragraph 137. Take time, quality time. This means being ready to listen patiently and attentively to everything the other person wants to say. Yan. It requires the self-discipline of not speaking until the time is right. Yan. Instead of offering an opinion or advice, we need to be sure that we have heard everything the other person has to say. Ito ang sabi natin, doon sa mga nag-a-attend ng workshop natin. So, ang pinaka-importante is that you ask question. Kung malabo at hindi mo maintindihan, try to ask. Importanteng maging magaling ka kung paano magtanong so that you'll be able to understand what that person, yung kausap mo, is trying to tell you. Yeah. Ito, magiging personal ako. Ako po, siguro alam yan, asawa ko siya di ba? Ako kasi, minsan meron siyang comment, no? Si Joe may comment siya. Kaya ako, naintindihan ko na siya. So, ang sagot ko na, no, kasi naintindihan ko na siya, di pupunta na ako dun sa point of view ko. Pero hindi ko sinabi sa kanya sinabi ko lang, oh, okay na ako. Tapos siguro, para maramdaman niya na nakinig ako sa kanya, kailangan ulitin ko siguro yung sinabi niya, no? Na tama ba na ganito, tama ba yung pagkakarinig ko? Hindi yung nasa isip ko na talagang naintindihan ko siya, kaya lang hindi naman niya alam, no? Akala niya siguro na kinokontra ko na siya. Kasi meron akong sariling opinion. Ang sabi dito, huwag mo muna sabihin yung opinion mo. Entertainin mo muna siya. 'Di ba? Entertainin mo muna siya. Pagkatapos, pag na-realize niya na naintindihan mo na siya kasi nagsalita ka, hindi yung nasa isip mo lang, pwede ka na siya. Ako, pwede ba akong magsabi ng opinion ko? Kasi meron ka rin opinion. Siya naman ngayon, ang makikinig. 'Di ba? Ganon. Alam mo, ang isang napapansin ko sa minsan mag-asawa, magkausap, pagka nagbigay ako ng statement, halimbawa sinabi ko,
alam mo, maganda ang nangyayari sa ating pamilya, no? Yung ating anak ay tumutulong ng gano'n. Pagka sumagot naman yung isa, ang ginagawa niya, another idea naman. So, hindi na niya parang Na-affirm. in-affirm. Ay, oo, maganda yan. Dapat parang gano'n no? And then, dagdagan ko. Yes. Yun yung maganda. That means, pinakikita mo na nakikinig ka sa sinasabi niya. Yeah. Hindi yung pareho kayo adding information or idea doon sa inyong topic. Pero kanya-kanya kayong lagay doon para bang ito idea ko, ito idea niya. But nobody is trying to affirm na yung idea mo is good. No, I like that. Yeah. O kaya, gusto ko sanang dagdagan pa yung idea mo so that it would be well accepted. Di ba? Yung mga ganun ba? So that yung kanilang pag-uusap, para nakikita mo may continuity. Pero kung kanya-kanyang lagay ng idea, so hindi ko alam. Minsan nakikinig ako sa dalawa nag-uusap Ano kaya sila? Parang hindi naman sila nagkakaintindihan kasi dagdag lang ng dagdag or whatever idea they have. This means cultivating an interior silence Ayan. that makes it possible to listen to the other person without mental or emotional distraction. Do not be rushed. Put aside all your needs, your own needs and worries, and make space. Often, the other spouse does not need a solution to his or her problems, but simply to be heard, to feel that someone has acknowledged their pain, their disappointment, their fear, their anger, their hopes, and their dreams. Yan. How often we hear complaints like, he does not listen to me. Even when you seem to, you are really doing something else. I talk to her and I feel like she can't wait for me to finish. When I speak to her, she tries to change the subject or gives me a curt response to end the conversation. Yeah. Kaya minsan yan yung, okay na yan, okay na yan. So, iba naman pag-asawa O kaya parang, siguro parang hindi naman importante yan eh. Ito na yung pag-usapan natin. Hindi po yon. Ngayon dapat talaga, pagka kung sino yung nagsasalita, pakinggan natin, tapusin talaga natin, gawin nating mission na talagang pinakita mo, wala ka na ba sasabihin? Yan na ba talaga lahat ng gusto mong sabihin? O kaya, kung naiintindihan mo, di ulitin mo. Yo, para maniwala siya. No, para maniwala siya na naiintindihan mo talaga. 'Di ba? Ako kasi yung ugali ko, naiintindihan ko 'yan. Naiintindihan ko na. Pero ito naman yung sa aking point. Anong nangyari? Hindi siya na-satisfy kasi yung sinabi mong naintindihan, baka iba naman yun. Dapat ulitin mo. 'Di ba? Yes. Dapat ulitin mo. Ano ba yung intindi mo? Kasi Yan. 'di ba sabi dito sa first paragraph na magkaiba kayo ng pananaw eh. Kahit sabihin mo, naintindihan mo, pero iba pagkaintindi mo, Oo. palaman ko, sabihin mo sa akin verbally. Yes. Isip. Oo. Promise Yes. Tama yun. Yun. Yung practice. Yes. Kasi kung nakagawian mo na parang minsan nagko-communicate, wala silang sinasabi kundi yung yung ganito, alam mo na yon? Parang gano'n, no? Pero dapat sabi sabihin. na nila biro mo nagkakaintindihan sila. Pero actually, hindi mo alam kung nagkakaintindihan sila. Yan, ganun din po sa mga anak natin, lalong-lalo na. Kasi yung age, yung gap natin, magkaiba. Tulad na lagi mong binabanggit, ano nang age group yon na iba po yung kanilang Yung mga language. alpha generation. Kailangan tayo pong mga magulang ang umintindi. No? Tayo po yung medyo bumaba at i-try natin pumunta sa kung nasan level sila. And then pag na-catch natin yon, di ba? Pwede na tayong mag-usap. Kasi kung nandito isa, ang hirap po talaga mag-meet yan. Kailangan meron isang bababa na talagang magiging selfless, no? Kung kunyari gustong-gusto mo na magsalita, pero
Yung isa ayaw eh, di sige ako na lang. Mm. Ako na lang yung hindi magsasalita. Yan. Alam naman ni Lord, no, si Lord naman ang magre-reward sa atin nun pag naging selfless tayo. Ito yung talagang gusto nating sana maintindihan ng mga binibigyan natin ng marriage preparation. Kasi sabi nila, ang haba naman nung inyong kwan. Bali kasi, yung ating marriage preparation, isang mahaba na mga 6 hours. After that, followed with 3 sessions Follow of up. couple dialogue workshop. Yan. Yung mga nakatapos sa amin ng ganon, ng 3 workshop, dati 5 yan no? So, medyo iniksian namin. Ginawa namin 3, in consideration naman dun sa kanilang mga kabisihan. So, Mga busy rin naman yung mga yan Bigay din kasi, di ba? Oo. So, 3 sessions of dialogue workshop. Yan 3 sessions na yan, pagka sila ay nakakumpleto ng session, talagang na-appreciate nila. And then, after that, kung minsan, dahil hindi naman agad yan na de-develop, skills yan eh. So, meron tayong, ito na yung tinatawag natin, yung post-K na. Ibig sabihin, after na maibigay na namin yung pre-K na, marriage preparation, itutuloy namin yan, monthly na yan. So, that means, if you have time, you can attend the monthly couple dialogue workshop. Ito po ay maiksi lang, mga 1 hour to 1.5 hour. Kaya lang aabot na 1.5 hour yan. Pagka masyado kayong ginanahan sa workshop. So, ginagamit namin itong time na ito so that yung iba, they want to refresh, gusto nila i-practice dahil minsan pagka nagpa-practice sila, yung parang nagtatalo sila lagi eh. So, they want to validate. Ano ba ang tama? Punta ulit tayo doon. No? Sabi ni Jude, if you have time, ako sabihin ko, you should have time. Yes. Bakit? Kasi lifetime po yung marriage. No, years. Ito ilan lang oras ang ginagawa natin para humaba yung years na pagsasama ninyo. Kasi sa communication, marami pong naghihiwalay dahil lang sa Yes. communication. At saka pagka yung na-develop na nila yung mali, ang hirap ng baguhin yan. Difference po kasi, sa pre-K na, meron din kasi kaming communication doon, yung tawag namin na CD 101, kaya 1 kasi yun yung una. Yung 102, yan yung sa post-K na. Kasi po, sa umpisa, ang kagandahan po nun, yung hindi pa ninyo napag-uusapang mag-boyfriend pa lang kayo, pwede ninyo na pag-usapan. Doon pala. Kaya tuwan-tuwa yung mga iba. Actual, Yes. actual issue na. Issue na. Doon sa una, hindi pa actual na nangyayari, pero sila, hindi pa nila na-experience kasi mag-boyfriend pa lang sila noon. Kasi kaya nga pre-K na. Now, sa post-K na, pwedeng pareho yung situation, pero noon before, ito post na, pero na-experience na ninyo yan. talagang nagkaroon sila ng issue na hindi nila ma-resolve. Bakit ba ganito? Now, kaya tayo tuloy-tuloy na meron tayong ganitong klaseng workshop, no? O topic dito sa Poskena kasi hindi po natin alam kung ano po yung mga dumarating na pwede ninyong pag-arguhan mag-asawa. O kaya may mga ugali na ano. Kaya talagang yan po yung dun nyo lang malalaman. Kaya maganda na mag-attend kayo dito. Make time. Oo. Make time. At saka, doon sa make time, di gawin nyo ng marriage time, di ba? At kasi nag-uusap kayo. Ito kasing couple dialogue workshop na ginagawa natin post-K na. After yung naka-attend na kayo ng pre-K na seminar, ito ay ginagawa natin ng iba't ibang time. Hindi yan pare-parehong time or day. Kasi gusto natin, halimbawa, yung iba yung mga nagtatrabaho, hindi sila pwede ng weekday. Sa Saturday namin nilalagay, morning. Pag hindi naman pwede ng... Hindi pwede ng halos sa pati Sabado meron sila. Meron naman kaming nung Sunday afternoon. Yan yung walang misa eh. So we have the venue. Yung iba naman, yung talagang busy sila sa trabaho even on basta Monday to Friday. Naglalagay kami ng yung parang gabi, di ba?
So, iba-iba ang time so that everyone can avail Yes. of this workshop. Yan. Bagay din po talaga dito sa lalo na sa mga mag-asawa na parang ikaw ang makakaalam na hindi ko to mai-open sa asawa ko eh. Yan. So ito yung pagkakataon na mai-open mo. Kasi may third party, nandyan po may kasama kayong facilitator na hindi po makikialam ha. Mm. Makikita nyo kung paano. Oo, yung facilitator natin is just to help you Yes. na talagang magawa ninyo yung tamang Yes. pag-uusap. That means, pagka nagsasabay-sabay na, yung facilitator, i-referee na kayo, stop, O siya na. pakinggan siya. Yeah. Iba isa yung hindi mo masabi. Di pagkakataon na masasabi mo na. Ah. Pangalawa, pag nag-usap kayo, laging ang ending nag-aaway kayo. So pagkakataon na naman ito na ang ending nyo, hindi kayo mag-aaway. Kasi syempre, mahiya kayong mag-aaway. May kasama kayo, di ba? Ano kagandahan nun? Napakinggan mo. Oo. Nagparinigan kayo kung Oo. ano. Natapos. Oo, nakapokus sila sa process Yes. on yung inyong pinag-aawayan. Correct. At saka ano naman po to, kaya may mga spaces po kami. At saka medyo limited din yung number. Kaya gusto namin pagka nag-register kayo. Pre-register Kasi dito. po talaga kasi para po yung hindi kayo magkakadikit-dikit, magkakarinigan, may magkalayo kayo, tapos yung facilitator, kasi depende rin po sa dami ng facilitator, din, kaya din namin nililimit. Yes. So, pagkas nag-announce po kami, mag-register na kayo agad para masama kayo. Kasi pag lumagpas, sa susunod na, ano na kayo mapupunta, sa susunod na session. Yeah, okay. Yan. Libre po ito, walang bayad. Yeah. Okay, so again, papakalam na po tayo. Yes. Kasi para next week, magkita na naman tayo. Okay. Here in P-Pop Live. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Sige sabihin mo't makikinig ako. Kahit ano pa yan, mag-enjoy tayo. Dito sa P-Pop tayo'y magkatropa, kapuso, kapatid at kapamilya. Bata matanda, biyudo at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. P-Pop, P-Pop na tayo. P-Pop, P-Pop na. Let us live and let us hop para sa munting tahanan. Tahanan ni Cristo. Kaya't halika na, sumama ka na. Selfie, groupie at iba pa. Sama-sama tayo maglakbay.